Ngunit masyadong nagulantang itong si Lin Wangqiu dahil bigla na lang itinapon ng ating bida ang kanyang cellphone sa itaas ng ere, nang narinig ng mga zombie na nandoon na sa itaas ang cellphone na lumikha ng malakas na ingay ay kanila itong hinabol. Makikita ang karamihan ng mga zombie na silang lahat ay gustong makuha ang cellphone na dahan-dahan na bumagsak pa ibaba. Ngunit bigla na lang tumalo ng mataas itong mutant zombie para kanyang kunin ang cellphone na inihagis ng ating bida. Nang nakita ni Subay na ang mga zombie ay hindi na nagtipon-tipon ay agad niyang inutusan ng alagad niya na zombie na magsimula na siyang umatake. Sa ibinigay na utos ng ating bida sa kanyang alagad ay makikita na walang tigil na pinagpapatay ng kanyang alagad ang mga zombie na lumapit sa kanya. Habang seryoso na tinitingnan ng ating bida na pinagkakaguluhan ng maraming zombie ang kanyang alagad ay itong si Lin Wangqiu ay wala na lang nasabi sa naisip na plano nitong si Subay para maakit ang karamihan ng mga zombie. Kaya nagtataka siya na kanyang tinanong si Subay na kung gumana raw ba ang kanilang plano, ngunit nagulat siya dahil biglang hinawakan ni Subay ang kanyang isang kamay, sabay tumakbo sila ng mabilis, sinaad pa ni Subay kay Lin Wangqiu na huwag lang raw itong tumayo dito, kinakailangan raw nilang tumakbo ng mabilis upang makatakas sa mga maraming zombie. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na nga silang dalawa sa loob ng paaralan. Makikita itong si Lin Wangqiu na kanyang hinahabol ang kanyang hininga sa sobrang pagod sa walang tigil na pagtakbo. At nagsalita itong si Lin Wangqiu sa ating bida na siya raw ay muling nagpapasalamat sa pagligtas ng kanyang buhay, kung hindi raw dahil kay Mr. Subay ay hindi na siya makakarating dito, sagot naman sa kanya ni Subay na hindi raw yun big deal para sa kanya, basta tulungan lang niya siya na humanap ng mga advanced zombie ay kanyang ililigtas ang kanyang buhay, sila raw dalawa ay nakuha kung ano ang kanilang mga gusto. Habang silang dalawa ay nag-uusap ay bigla naman pumasok sa loob ng classroom itong tatlong mga kaklase ni Lin Wangqiu na nakaligtas sa mga maraming zombie na pumapalibot sa kanila kanina. Nasabi na lang nila habang hingal na silang tatlo raw ay nakaligtas, nagpapasalamat raw sila sa bagay na hinahabol ng maraming mga zombie, kung wala raw ang nilalang na yun ay baka namatay na silang tatlo doon. Ngunit nagulat itong isang kaklase ni Lin Wangqiu dahil nakita niya si Lin Wangqiu na nandito din sa loob ng classroom. Kaya tuwang-tuwa itong lalaki na nasa gitna na kanyang binanggit ang pangalan ni Lin Wangqiu dahil maging siya ay nakatakas sa kamay ng maraming mga zombie. Tanong pa nila kay Lin Wangqiu na kung talaga raw ba na nagdala siya dito ng mga supply ng mga pagkain, ito raw ay mahusay dahil ligtas na sila sa matinding gutom. Nang tiningnan ng tatlong kaklase ng dalaga ang laman ng kanyang bag ay mas lalo pa silang nakaramdam ng tuwa dahil sobrang dami raw ang dinala ni Lin Wangqiu na mga pagkain. At hindi na nga makatiis itong si Lin Wangqiu dahil kanyang sinigawan ang kanyang mga kaklase na kanya silang tinanong na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa, ang mga supply raw na ito ay nakuha ni Mr. Subay, kaya wala siyang karapatan na ito ay ipamahagi sa ibang mga grupo. Dahil sa sinabi ni Lin Wangqiu ay nagalit sa kanya itong kanyang isang kaklase na seryoso niyang sinabihan si Lin Wangqiu na hindi raw ito ang tamang panahon para sila ay magtalo para lang sa mga supply, sa ngayon ay marami pa rin silang mga kaklase na kinakailangan ang mga supply para makaligtas dito. Pinatigil naman silang dalawa sa pagtatalo nitong lalaki na mayroong suot na salamin, dahil hindi pa rin sila ligtas dito, sa ngayon ay bumalik muna sila doon sa kanilang classroom, at doon na lang nila pag-usapan kung paano nila ipamahagi sa iba ang mga supply. Humingi din siya ng paumanhin sa ating bida, na kanyang sinaad na dapat sumama din si Mr. papunta doon sa kanilang classroom. Matapos ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay naglakad na nga silang lahat para pumunta doon sa classroom kung nasaan ang iba nilang mga kaklase. Habang sila ay naglalakad ay humingi naman ng paumanhin itong si Lin Wangqiu sa ating bida, at huwag na din mag-alala si Mr. Subay dahil hindi niya hahayaan na kanilang magalaw ang mga supply na pagmamay-ari ni Mr. Sagot naman sa kanya ni Subay na wala raw siyang pakialam doon dahil ang tangi lang niyang layunin sa ngayon ay mahanap ang mga advance na mga zombie, ngunit paano raw natitiyak ni Lin Wangqiu na makikinig sa kanya ang kanyang mga kaklase. Ayon naman ni Lin Wangqiu na huwag raw mag-alala si Mr. dahil mayroon naman silang isang guro doon na nakasurvive, sa harapan ng kanilang guro ay hindi maglalakas ng loob ang iba niyang mga kaklase na gumawa ng malaking gulo. Sa paliwanag ni Lin Wangqiu ay natatawa na lang itong ating bida, dahil sa ganito raw na panahon ay kahit ang isang guro ay hindi mapipigilan ang matinding pagnanasa ng isang tao. Habang silang lahat ay naglalakad ay mahahalata naman sa kilos nitong kaklase ni Lin Wangqiu na para bang mayroon itong masamang binabalak sa dalawa.
Ibinulong pa nitong kalbo sa dalawa niyang kasama na kanina raw noong tiningnan niya ang loob ng bag ni Lin Wangqiu ay punong-puno ito ng mga pagkain, sa ganoon raw karami ay maaari na yung magtagal sa loob ng isang buwan hanggang sa dumating dito ang mga rescue. Ayon naman itong isa na alam raw niya na maraming laman ng pagkain ng bag, ngunit itong si Lin Wangqiu ay hindi papayag, at ano raw ang sa tingin nila sa lalaki na nagngangalan na Subay, paano raw nila siya patatahimikin. Sa pag-uusap ng tatlo ay natatawa itong lalaki na mayroong suot na salamin, na kanyang sinabi sa dalawa na kapag ang ibang tao ay pumasok sa ibang teritoryo ay sa tingin raw ba nila na may magagawa siya sa kanilang lahat na nandito, kung maganda raw ang ipapakita na ugali sa kanila mamaya ng lalaki ay kanila siyang bibigyan ng kakaunti sa pagkain, at kung hindi naman ay kinakailangan nila siyang patahimikin. Makalipas ang ilang saglit ay dumating na nga silang 5 sa isang classroom kung saan dito naghihintay ang maraming mga mag-aaral. Sinisigaw pa nitong lalaki na nasa gitna na buksan raw nila ang pintuan, bumalik raw sila dito dala ang maraming mga supply. Dali-dali naman na binuksan ng isang babae ang pintuan, at ito ay tuwang-tuwa na kanyang tinanong sa kanilang 5 na kung nasaan na raw ngayon ang mga supply. Nang nakapasok na sila sa loob ng classroom ay makikita ang ibang mga mag-aaral na masyado ng payat dahil ilang araw nang hindi nakakain. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang kanyang tinitingnan ang mga mag-aaral na ganito raw pala sila kadami dito, sila raw ba ay nakaligtas ng ganito katagal sa ganitong mundo? Ang ibig lang bang sabihin nito na hindi pa gaano katagal ang zombie apocalypse? At biglang nagsalita itong lalaki na mayroong suot na salamin kay Lin Wangqiu, sinaad pa niya na ngayon raw ay simulan na ni Lin Wangqiu na kanyang ipamahagi ang mga pagkain sa kanilang mga kasama dahil 3 araw na silang hindi nakakain. Dahil dito ay napabuntong hininga na lang itong si Lin Wangqiu na sumang-ayon sa inutos sa kanya ng kanyang kaklase. Sambit pa niya sa 3 niyang mga kaklase na ang kanya raw ipamamahagi ay ang kalahati nitong pagkain at ang ibang natira ay para na kay Mr. Subay dahil siya naman talaga ang nakakuha nitong pagkain, at isa hindi raw niya sila papayagan na humawak nitong pagkain pagkanya na itong ipamamahagi. Sa sinabi ni Lin Wangqiu ay itinuro nitong isang kaklase ni Lin Wangqiu itong ating bida na nagtanong na ano raw bang dahilan bakit kinakailangan nitong lalaki na ito ang maraming pagkain, at paano na lang kaya na kanya na lang bibilhin ang mga pagkain sa kanya. Mayabang pang sinabi nitong kaklase ni Lin Wangqiu sa ating bida na huwag na raw siyang mag-alala dahil babayaran naman niya siya ng 10 beses na mas malaki sa market price, sa palagay raw niya ay walang pagtutol si Mr. Subay sa kanyang mga alok. Nakangiti lang naman na tumugon sa kanya ang ating bida na sa kanya raw mga alok ay hindi siya tumututol. Dahil sa ibinigay na sagot ni Subay ay wala nang sinayang na oras itong lalaki na kaklase ni Lin Wangqiu at agad siyang lumapit sa bag na mayroong laman na pagkain upang kanya nang kunin kung ano ang para sa kanya. Sinaad pa niya sa ating bida na magaling raw ang kanyang desisyon, kaya ngayon ay kanya nang titingnan kung ano-ano ang mga nilalaman nitong bag. Ngunit napatigil siya sa kanyang ginagawa na nakaramdam ng matinding takot dahil mayroong matalas na bagay ang nakatutok sa kanya. Nang pagtingin niya sa kanyang likod ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil nakita niya ang ating bida na nakatayo at sa tabi nito ay ang mutant zombie na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nang nakita ng ibang mga estudyante na mayroong isang mutant zombie sa loob ng kanilang classroom ay agad silang nagsitakbuhan dahil sa sobrang takot na kanilang sinisigaw na mayroon raw isang halimaw na biglaan na lang lumitaw dito. Paano raw nakapasok dito ang isang halimaw? At napamura din sila sa kaklase nilang si Ming Zuan at ang kanyang grupo dahil nagdala sila dito ng isang halimaw, dapat hindi na lang raw nila sila pinapasok dito sa kanilang classroom. Dito ay makikita ang ating bida na seryoso niyang tinawag ang pansin nitong si Ming Zuan, habang itong si Ming Zuan ay halos maihina sa kanyang salawal sa sobrang takot na kanyang tinanong ang ating bida na bakit mayroong isang halimaw sa kanyang likod. Seryoso naman na sinabi sa kanya ng ating bida na kanya raw winasak ang dalawa niyang mga undead, at ngayon naglakas pa raw siya ng loob na makibahagi sa mga supply na kanyang mga nakuha. Sagot naman ni Ming Zuan sa ating bida habang lumabas ang maraming pawis sa mukha na kung maaari raw ba na kanila na lang itong pag-usapan. At biglang itinulak ng ating bida ng sobrang lakas si Ming Zuan, sabay kanyang inapakan ang dibdib nito ng sobrang lakas, dahilan upang napabulwak ng dugo sa bibig itong si Ming Zuan. Tanong pa sa kanya ng ating bida na sabihin lang raw niya sa kanya kung maaari na ba niya siyang patayin, at pagkatapos ay kanyang gagamitin ang kanyang kaluluwa bilang kabayaran sa mga nawala sa kanya kanina. Dahil sa mga banta ng ating bida ay wala nang nagawa itong si Ming Zuan kung hindi kanyang tinawag si Zhang Hao at si Guming na humihingi ng tulong sa kanilang dalawa.
Ngunit makikita lang naman itong dalawa na sobrang natakot sa ipinakitang presensya ng ating bida sa kanila. Sinabi pa ng dalawa sa ating bida na ang idea raw sa pagkuha ng supply ay plano lahat ni Ming Zuan, wala raw silang kasalanan dito, pakiusap huwag niya silang idamay dito. Nang dahil sa paglaglag ng dalawa kay Ming Zuan ay tumulo na lang ang kanyang mga luha na kanyang tinanong sa dalawa na bakit nila ito ginagawa sa kanya. Ibinuhis raw niya ang kanyang buhay para lang makakuha ng mga supply para sa kanilang lahat. Ngunit nagawa pa raw nilang dalawa na siya ay pagtaksilan, sila ay mga walang utang na loob. Tinawag din ni Ming Zuan ang pansin nitong si Lin Wangqiu na nakikiusap na iligtas niya ang kanyang buhay. Inaamin na raw niya na siya ay mayroong kasalanan, hindi na raw niya kinakailangan ng mga supply na kanilang mga pagmamay-ari, basta patawarin lang niya siya. Sa isip-isip naman nitong ating bida na kung ano na raw ba ang gagawin ngayon ni Lin Wangqiu, siya pa rin ba ang walang awa na si Lin Wangqiu? Makikita lang naman itong si Lin Wangqiu na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata na masyadong nag-alala, sabay kanyang sinabihan ng ating bida na alam raw niya na nagkamali si Ming Zuan, ngunit kaya lang naman niya yun nagawa upang makatulong sa iba niyang mga kasama, at sana mapatawad na siya ni Mr. Subay kahit isang beses man lang, kanya din ibibigay sa kanila ang kanyang share sa mga supply at ang para naman kay Mr. ay hindi niya hahayaan na ito ay pakialaman ng iba. Sa pakikiusap nitong si Lin Wangqiu ay hindi maalis ang tingin sa kanya ng ating bida na kanyang iniisip na ang ginawa raw na hakbang ngayon ni Lin Wangqiu ay isang mahinang pagresolba, at baka ibang tao ang Lin Wangqiu ang kanyang nakilala, baka magkamukha lang silang dalawa at magkapangalan, kung ganito raw ang sitwasyon ay wala nang dahilan upang manatili pa siya dito. Kaya agad na nga na pinakawalan ni Subay itong si Ming Zuan sa kanyang pag-apak sa dibdib nito. Sabay kanya na din pinabalik ang kanyang mutant zombie sa loob ng kanyang 10,000 soul banner na kanyang sinabi kay Lin Wangqiu na ngayon raw ay hindi na siya maaring magtagal dito. Kinakailangan na niyang umalis, at ang kanilang kontratang dalawa ni Lin Wangqiu ay dito na matatapos, dahil nahanap na niya ang kanyang mga kasama, at sa kanya namang sarili ay hahanapin din niya ang kanyang landas dito sa kanilang magulong mundo. Hahanapin niya ang iba pang mga advanced zombie sa sarili niyang paraan. Ngunit nang papaalis na sana si Subay ay bigla na lang hinawakan ni Lin Wangqiu ang kanyang isang kamay na kanya siyang pinapatigil sa pag-alis. Sinabi pa ni Lin Wangqiu sa ating bida na alam na raw niya kung saan ang halimaw na kanyang hinahanap. Nagtataka naman na nagtanong kay Lin Wangqiu si Subay na kung nakita raw ba niya ang halimaw. Ayon naman ni Lin Wangqiu na hindi raw niya nakita ang halimaw ngunit kanyang nararamdaman ang kakaibang presensya ng halimaw dito sa kanilang paaralan. Ang aura daw na kanyang nararamdaman sa halimaw ay parang hindi siya mapakali. Hindi raw niya alam kung ano ito pero sa tingin niya ito ay isang advanced zombie. Dahil sa paliwanag ni Lin Wangqiu ay naging seryoso itong ating bida na hindi maalis ang kanyang tingin sa dalaga, at kanyang naisip na ang katawan raw ba ngayon ni Lin Wangqiu ay isang innate spirit body na isang rare physique na nagbibigay ng pahintulot na maramdaman ang espiritual na mga enerhiya. Sa mundong ito ay dapat siya lang ang tao ang mayroon nito. At masyadong nagtataka ang ating bida na kanyang natanong sa kanyang sarili na kung sino raw ba talaga itong babae na ito, marahil ba na siya talaga ang kanyang traidor na disciple na si Lin Wangqiu sa nakaraan niyang buhay. At naalala ng ating bida ang kanyang nakaraang buhay sa cultivation world, kung saan mayroong mataas na bundok na kanyang teritoryo. Dito ay makikita na nagsalita itong si Subay sa batang Lin Wangqiu na talaga raw na nahanap niya ang bagay na kanyang pinahanap. Tugon naman sa kanya ni Lin Wangqiu na sa pamamagitan raw ba nito ay maaari na niya siyang kunin na disciple. At kinuha na nga ni Subay ang bagay na nahanap ng batang Lin Wangqiu, at kanyang tinanong si Lin Wangqiu na sabihin raw niya sa kanya kung ano ang totoo, paano niya nahanap ang ganitong bagay. Agad lang naman na hinampes ni Lin Wangqiu ang kanyang malaking dibdib at sabay lumuhad sa harapan ng ating bida, na kanyang ipinaliwanag kung paano niya nahanap ang ganitong bagay. Siya raw ay pinanganak na mayroong kakayahan na magsubaybay at matukoy ang mga bagay-bagay na mahirap mahanap, at simula ngayon kung pahihintulutan siya ng kanyang master ay sana hayaan siya na maging espada ng kanyang master, at hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang master. Dahil dito ay natuwa sa kanya ang ating bida na kanyang hinawakan ang balikat ni Lin Wangqiu dahil simula raw sa araw na ito ay siya na ang kanyang pangalawang disciple, sa pamamagitan raw ng kakayahan ni Lin Wangqiu na ang innate spiritual physique, ang kanyang hinaharap ay hindi magiging mababa kumpara sa kanya. Sagot naman ni Lin Wangqiu sa kanyang master na ang kanya raw buhay ay iniligtas ng kanyang master, hindi raw niya pinapangarap na pagtaksilan ng kanyang master sa hinaharap, ang tangi lang niyang hinihiling ay kanyang pagsilbihan ng kanyang master sa buo niyang buhay.
Ngunit napatigil si Lin Wangqiu sa kanyang pagsasalita dahil biglang umupo sa harapan ni Lin Wangqiu ang ating bida na hindi maalis ang kanyang tingin sa dalaga. At masyadong namula ang mukha ng batang Lin Wangqiu dahil hinawakan ni Subay ang kanyang mukha, sinaad pa sa kanya ni Subay na huwag na raw niya siyang tawagin na master, bagkus tawagin lang niya siyang senior. Sa kasalukuyan ay seryoso na iniisip ni Subay na hindi raw talaga siya sigurado kung paano nawala ang alaala ni Lin Wangqiu. Ngunit yun raw ay walang kwenta dahil ngayon ay maaari na niya siyang patayin. Inisip din itong si Subay habang nanggigigil kay Lin Wangqiu na maaari din daw na kanyang kunin ang kaluluwa nitong babae na ito para mapabilang sa kanyang 10,000 soul banner, upang maging kanyang bagong bangkay na alagad, sa pamamagitan daw na yun ay magduruse si Lin Wangqiu sa eternal soul refinement. Ngunit sa hindi inaasahan dahil masyadong nabigla si Subay nang bigla na lang hinawakan ng mahigpit ni Lin Wangqiu ang kanyang isang kamay. At ito ay nakikiusap kay Subay na sana pagkatiwalaan daw siya ni Mister, dahil ngayon raw ay ang nilalang na kanyang nararamdaman ay nakamasid lang kung nasaan sila ngayon, kinakailangan na raw nilang umalis dito bago mahuli ang lahat. Dahil dito ay hindi na lang nakapagsalita itong si Subay sa mahigpit na paghawak ni Lin Wangqiu sa kanyang isang kamay, at nabigla si Lin Wangqiu dahil bigla na lang tumawa ang ating bida sa mga binanggit na mga salita sa kanya ni Lin Wangqiu. At napamura na lang itong ating bida na kanyang iniisip na halos patayin na raw niya ngayon si Lin Wangqiu. Pero ang katotohanan ay ang spiritual physique na katawan nitong si Lin Wangqiu ay bihira at nag-iisa lang sa mundo. Ang pagpatay raw sa kanya ay pag-aaksaya lang ng oras. Imbis na kanya siyang patayin ay mas mabuti na kanya na lang siyang gagamitin bilang kasangkapan. Ang ganito raw na uri na katawan ay kanyang magagamit. Hindi raw niya papalitan ang kanyang pinakaminamahal na disciple dahil mayroon siyang sariling lugar sa kanyang 10,000 soul banner. Sa kabilang banda, makikita sa labas ng paaralan ang isang malaking halimaw na nakamasid sa buong lugar. Habang ito ay nagmamasid sa lugar ay kanyang naisip na hindi raw siya nagkakamali sa kanyang nararamdaman kanina. Ang lugar raw na ito ang pinagmulan ng espiritual na enerhiya na kanyang naramdaman. Hindi raw talaga niya inaasahan na umaayon sa kanya ang swerte. Hindi lang raw siya makapagpapalakas kung hindi magkakaroon din siya ng isang kalahating tao at multo. Sinabi pa nitong halimaw sa alagad niyang nasa loob ng paaralan na huwag raw niya siyang bibiguin sa kanyang misyon na ibinigay niya sa kanya. Kasabay nito ay tumalo na nga ng mataas itong halimaw papunta sa classroom kung nasaan ang maraming mga estudyante at ang ating bida, at sa isang iglap ay bigla na lang nawasak ang pader kung nasaan ang mga estudyante dulot ng paglitaw nitong malaking halimaw. Nang nakita ni Subay ang biglaan na paglitaw ng halimaw ay seryoso niya na iniisip na kung ito na raw ba ang makapangyarihan na creature na nabanggit sa kanya kanina ni Lin Wangqiu, ang nilalang raw na ito ay isang mutated snake demon, ngunit nagtataka siya dahil ang aura na kanyang nararamdaman sa halimaw na ito ay parang pamilyar sa kanya. Samantala nang nakita ng mga estudyante ang dambuhalang mutated snake demon ay agad silang nagsitakbuhan na humihingi ng tulong, at napapatanong din sila na kung ano raw ba itong halimaw na bigla na lang lumitaw. Kinakailangan raw nilang tumakbo ng napakabilis kung gusto pa nilang lahat na mabuhay. Ngunit sa hindi inaasahan nitong lalaki na nakasalamin dahil ang pintuan kung saan sana sila dadaan ay hindi nila kayang buksan. Habang abala ang ibang mga tao upang makatakas ay nagsaad naman itong si Lin Wangqiu sa ating bida na ang halimaw raw na umatake sa kanila ngayon ay parehong halimaw na kanyang nakita doon sa lawa. Ang aura daw na kanyang nararamdaman sa halimaw ay kahintulad noong kanyang nakita sa nakaraan. Sa isip-isip naman itong ating bida ay hindi siya makapaniwala, dahil ang nilalang raw na ito ay mayroong spiritual energy, ito raw ay isang mutant beast doon sa cultivation world. Ngunit paano napunta sa ganitong mundo ang nilalang na ito, at nagsalita itong halimaw sa lahat ng mga tao na kahit kulang raw sa espiritual na enerhiya ang lugar na ito ay punong-puno naman ito ng mga kaluluwa ng mga tao. Mas masaya raw ang ganito kumpara doon sa cultivation na mundo. Kasabay nito ay nahuli ng halimaw ang isang tao, sinabi pa niya sa lahat na masyado raw siyang natuwa kapag kanyang pagfiestahan itong maraming tao na nandito, masyado raw masarap sa pakiramdam kapag sa mundong ito ay walang mga cultivators na maaaring humadlang sa kanyang mga plano. Nang kakainin na ng halimaw ang lalaki ay humihingi naman ng tulong itong lalaki sa lahat niyang mga kasama, at nakikiusap din ito sa halimaw na huwag niya siyang kainin dahil ayaw pa niyang mamatay. Samantala lumapit naman itong isang guro sa ating bida na humihingi ng tulong na sana tulungan niya ang kanyang mga estudyante, kung mapapanatili lang raw niyang ligtas ang kanyang mga estudyante ay kanyang ibibigay kung ano ang gusto ni Mister.
Sa pakiusap ng guro kay Subay ay hindi na lang siya nakapagsalita na kanyang iniisip kung ano ang kanyang dapat na gawin, kaya tinanong ni Subay ang guro na kahit hindi man niya maibigay kung ano ang kanyang gusto ay dapat ipaliwanag niya sa kanya ng malinaw kung ano ang kanyang layunin, bakit gusto niyang iligtas silang lahat. Nakikiusap lang naman itong guro sa ating bida na kung gusto raw niya na magbayad siya ng maraming pera ay kanya itong ibibigay, basta kanya lang protektahan ang kanyang mga estudyante. Ngunit humingi lang ng paumanhin itong ating bida sa guro dahil hindi raw siya interesado sa pera, pero huwag silang mag-alala dahil kapag namatay na silang lahat ay kanya naman kolektahin ang kanilang mga kaluluwa. Makikita naman itong halimaw na natapos na niyang kainin ng isang tao, ngunit nagulat siya dahil mayroong isang nilalang ang bigla na lang lumitaw sa kanyang likod upang siya ay bigyan ng malakas na pag-atake. Ang nilalang pala na bigla na lang lumitaw ay itong alagad ng ating bida, at kanyang binigyan ng malakas na suntok itong halimaw sa kanyang ulo. Nang dahil sa suntok na yun ay makikita itong halimaw na agad bumagsak sa sahig kung saan nakatayo ang maraming mga estudyante. Wala naman sinayang na oras itong alagad na mutated zombie ni Subay dahil mabilis siyang tumalon sa likod ng halimaw upang muli na namang maglunsad ng pag-atake. Dito ay hinanda na nga ng mutated zombie ang kanyang isang kamay para kanya nang tapusin ang halimaw na nanggugulo dito sa paaralan. Ngunit sa hindi inaasahan dahil biglang lumingon itong halimaw sa kinaroroonan ng mutated zombie at agad niyang ginamit ang kanyang mahabang dila upang kanyang hulihin ang alagad na zombie ni Subay. Dahil dito ay nakaramdam ng pagkabahala itong si Subay at ang ibang mga tao na nanunood sa mga kaganapan dahil ang zombie na lumalaban sa halimaw ay nahuli na ng mahabang dila ng malaking halimaw at ito ay halos hindi na makagalaw dulot ng higpit ng pagpulupot sa kanya ng mahabang dila ng mutated snake demon. Nang nakita ng mutated snake demon si Subay ay naging seryoso ang kanyang tingin dito na kanyang nasabi na ang tao raw na ito ay mayroong makapal na spiritual na enerhiya. At alam raw niya na hindi nagkakamali ang kanyang pangamoy dito, ang kanya raw na amoy na espiritual na enerhiya nitong lalaki ay bago sa kanyang ilong. Ito raw ay imposible, sa ganito raw ba na mundo ay mayroon pa rin isang tao na ganito ang espiritual na enerhiya ang dumadaloy sa katawan. Kahit ang kanyang lakas ay mahina ay sapat na ito upang hadlangan siya sa kanyang mga binabalak dito sa mundong ito. Ngunit natigil sa malalim na pag-iisip itong mutated snake demon dahil biglang inatake siya ng mutated zombie gamit ang kanyang tuhod. Dahil sa atake na yun ay matagumpay na nakatakas itong alagad na mutated zombie ng ating bida sa kamay ng mutated snake demon, at agad na lumapag ang mutated zombie kung saan nakatayo ang kanyang master, habang ang mutated snake demon ay namimilipit sa sakit dulot ng pag-atake sa kanya. Seryoso pa na nagsalita itong si Subay sa mutated snake demon na talagang dumating pa raw ito dito para maging kanyang alay, ngayon ang kanya nalang kinakailangan na gawin ay pabagsakin siya upang matagumpay na niya siyang maging alagad. At maririnig sa buong paaralan ang malakas na ingay ng maraming mga estudyante na gustong makatakas sa kamay ng mutated snake demon, habang iniisip naman itong ating bida na sa kanya raw nakaraan ay ang mga ganitong uri na mga halimaw na nasa antas ng foundation stage ay para sa kanya ay isang walang kwentang basura na hindi karapat-dapat sa kanyang atake. Ngunit ngayon ang kanyang kasalukuyan na antas sa cultivation ay isa palang spiritual sea realm kaya mahihirapan siya dito. At tiningnan din ni Subay ang ibang mga estudyante sa kanyang paligid na halos hindi na makatingin sa kanilang harapan sa sobrang takot sa halimaw. Kaya napamura na lang itong ating bida dahil paano raw ba niya makalimutan ang mga tao na ito, kung tutuusin ay mayroon din silang benepisyo para sa kanya, sila ay sapat na upang kanya silang lahat na patayin upang mapalakas niya ang kanyang cultivation sa pamamagitan nitong kanyang 10,000 soul banner. Sabay nagsalita sa lahat ng mga tao itong si Subay na ngayon raw ay hindi niya kayang panghawakan silang lahat dito. Kaya nasa kanila na kung paano sila makaligtas sa kanilang kinahaharap na malaking problema. Gayunpaman kung willing silang lahat na maging bahagi nitong kanyang 10,000 soul banner para tulungan siya na makapag-breakthrough sa isa pang level ay malugod niya itong tatanggapin, at pagkatapos nilang maging bahagi sa kanyang 10,000 soul banner ay dito lang nila masusulyapan ang kanilang totoong pag-asa. At syempre alam naman niya na hindi sila papayag sa kanyang mga binabalak, pero kung nanaisin niya ay hindi nila siya mapipigilan kung kanya itong gagawin. Dahil sa mga binanggit na mga salita nitong ating bida ay makikita itong mga estudyante na nakaramdam ng matinding takot na nanlaki ang kanilang mga mata na hindi na lang nakapagsalita. Idinagdag pa sa kanila ni Subay na dahil walang ni isa sa kanila na magsakripisyo sa kanilang mga sarili, ay ang kanya na lang gagawin ay umalis dito at iwanan silang lahat, habang itong si Lin Wangqiu ay kanyang tinawag ang pangalan nitong ating bida na nakikiusap na huwag niya itong gawin.
Lumapit naman itong guro kay Lin Wangqiu na kanyang sinaad na hayaan raw niya siya ang makiusap kay Mister na tulungan sila sa banta ng isang malakas na halimaw. At dito ay nakikiusap itong guro kay Subay na kanya raw isasakripisyo ang kanyang buhay, basta ipapangako lang niya sa kanya na kanyang iligtas ang kanyang mga estudyante. Ngunit itong si Lin Wangqiu nang kanyang narinig ang gustong mangyari ng kanyang guro ay masyado siyang nag-alala para sa buhay ng kanyang guro. Habang nagsasalita pa itong guro ay bigla naman nagliwanag ang kanyang suot-suot na kwintas. Nang nakita ito ni Subay ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil ang kwintas raw na ito na nasa pagmamay-ari ng guro ay isang spiritual stone. Dahil dito ay masyadong nagulat itong guro dahil bigla na lang lumapit sa kanya itong si Subay na kanyang tinanong ang guro na kung saan raw niya nakuha ang bagay na ito. Ayon naman ng guro na ang bagay raw na ito ay nahanap ng kanyang ama matagal na taon na ang nakalipas, at dali-dali na nga nahinubad ng guro ang suot niyang kwintas upang kanya itong ibigay sa ating bida. Sambit pa niya kay Subay na kung gusto raw niya itong kwintas na kanyang pagmamay-ari ay kanya itong ibibigay sa kanya, basta kanya lang protektahan ang kanyang mga estudyante. Sa isip-isip naman itong ating bida habang kanyang sinusuri ang spiritual stone na ang bagay raw na ito ang isa sa kanyang pinakakinakailangan doon sa immortal realm, at nakita din niya sa bagay na ito na hindi mababang kalidad, ang spiritual na kapangyarihan na dumadaloy dito ay masyadong mataas, ito ay isang top-grade spiritual stone. Ngunit ang kanyang pinagtataka bakit mayroong ganitong bagay sa mundong ito na walang spiritual na enerhiya ang dumadaloy sa paligid. Ang ibig raw bang sabihin nito na hindi lang nagkataon na itong si Lin Wangqiu ay hindi aksidente na muling isinilang sa mundo na ito. Kung ganito raw ang sitwasyon ay malamang ang kanyang ibang mga disciple na nagtaksil sa kanya ay muli din na isinilang dito sa mundo kung nasaan siya ngayon. At biglang nagbigay ng ulat ang system sa host na ang reaksyon daw ng spiritual stone ay kanyang na-detect. Hinihiling raw ba ng host na kanya itong gamitin? Ang paggamit raw ng spiritual stone upang ma-upgrade ang 10,000 soul banner ay makapagbibigay ng benepisyo sa host na mas mapataas pa ang level sa pagkontrol ng mga undead sa isang level. Sa isip-isip naman itong ating bida na hindi raw talaga niya inaasahan na ang katulad nitong spiritual stone ay magagamit upang direkta na mas palakasin pa ang kanyang 10,000 soul banner. Mukhang kinakailangan pa niyang humanap ng maraming spiritual stone upang mas lalo pa siyang lumakas. Habang binabantayan ng mutated zombie ang mutated snake demon ay nagsalita naman itong si Subay sa guro na kanya raw tinatanggap ang item na ito bilang kabayaran sa pagprotekta sa kanyang mga estudyante, ang kanila lang raw munang gagawin ngayon ay maghintay ng sandali sa kanya at huwag silang tumakbo dito. Samantala, itong mutated snake demon naman ay masyadong nagalit sa ginawa sa kanya ng mutated zombie, na kanya itong minumura, dahil paano raw ito naglakas ng loob na atakihin siya ng ganoon. At kanya pang sinigawan ng ating bida na lumapit raw sa kanya ang walang hiya na immortal cultivator, dahil kanya raw siyang i-refine ng pinong-pino. Ngunit inutusan lang naman ni Subay ang kanyang alagad na mutated zombie na kanya siyang protektahan laban sa halimaw, hanggang sa matapos siya sa pag-absorb ng spiritual stone. Dahil sa ibinigay na utos ni Subay sa kanyang alagad ay dali-dali naman ito na umatake sa mutated snake demon upang sa kanya matuon ang pansin ng halimaw at hindi sa kanyang master. Makikita ang lahat na pinakawalan ng atake ng mutated zombie na madali lang naiwasan ng mutated snake demon nang walang kahirap-hirap. Ngunit nang nagsimula ng gumalaw ang mutated snake demon ay nakaramdam ng bahagyang takot ang alagad ng ating bida at agad itong dumistansya sa halimaw. Pero huli na ang lahat dahil matagumpay nang nahawakan ng mutated snake demon ang buong katawan ng mutated zombie sa isa niya na kamay na kanya itong idinikit sa pader. Ngunit nang paglingon nitong mutated snake demon kung saan nakaupo ang ating bida ay nakaramdam siya ng pagkabahala, at kanyang iniisip na nararamdaman raw niya sa lalaki na ito na ang aura na dumadaloy sa kanyang katawan ay mas lalo pang lumakas, marahil ba na siya ay nag-breakthrough, kung ganito raw ang sitwasyon ay kinakailangan na niyang bilisan ang pagpatay nitong lalaki. At ibinuhos na nga ng halimaw ang kanyang lakas na kanyang inangat sa itaas itong alagad na zombie ng ating bida. Kasabay nito ay makikita na tumagos sa matigas na pader ang katawan nitong mutated zombie dulot ng malakas na suntok ng mutated snake demon. Dahil sa lakas ng suntok ay lumipad sa pinakaitaas ang katawan ng mutated zombie, at matapos doon ay natatawa itong mutated snake demon na lumingon kung nasaan nakaupo ang ating bida na kanya siyang sinabihan na kung nakita raw ba niya kung ano ang kanyang ginawa, ngayon ay ang maaari na lang niyang gawin ay tumakbo ng mabilis para mabuhay, ngunit hindi niya siya hahayaan na makatakas sa kanyang mga kamay. Dito ay hinanda na nga ng snake demon ang kanyang isang kamay upang kanya nang patayin ang ating bida,
Pero sa hindi inaasahan ay bigla na lang napatigil sa pag-atake itong mutated snake demon na nakaramdam ng matinding takot, dahil nagsalita sa kanya itong si Subay na masyado raw siyang maingay. Seryoso pa na sinaad sa kanya ni Subay na ang kanya raw 10,000 soul banner ay naghahanap ng nilalang na isang foundation beast na maging sakripisyo upang magsilbi sa kanya. Dagdag pa sa kanya ni Subay habang nakangiti na sa kabutihan raw na palad ay nasa kanya na itong harapan at yun ay walang iba kung hindi siya mismo na isang mutated snake demon. Ngunit makikita lang naman na lumabas ang maraming pawis sa mukha nitong mutated snake demon na halos hindi na makagalaw. Kaya tinanong siya ng ating bida na kung ano raw ba ang nangyari sa kanya bakit hindi siya makapagsalita. Kaya pala hindi na makagalaw itong mutated snake demon dahil hinawakan na siya ng mutated zombie na alagad ng ating bida na halos kahintulad na niya ang laki o mas malaki pa sa kanya. Nang pagtingin nitong mutated snake demon sa kanyang likod ay sumambulat dito ang mas malaki pa sa kanya na mutated zombie na nakatayo habang nakatingin sa kanya upang siya ay tapusin. Maging itong si Subay na dating spiritual sea realm ay ngayon isa na siyang foundation realm, sabay sinisigaw ng malakas ni Subay na kanyang inutusan ng kanyang alagad na kanya nang patayin ang kanilang kalaban.